Let's go now to the word of the Lord. And we entitled our message today, Never Give Up. Pakisulat nga po ninyo dyan, Never Give Up. Isulat yung pangalan ninyo, Never Give Up. Or pangalan ng inyong pong mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na nakikita nyo na para bang gusto na niyang bumigay at gusto na niyang sumuko, never give up. Amen? So, ano po ba ang nasa buhay po natin ngayon na para bang ikinukonsidera natin na parang imposible na? Wala nang solusyon, napagod na tayo sa kaiisip kung ano po ang dapat nating gawin. Ano? Mga kapatid, whatever it is, your situation right now, whether that is legal problem or po pwede nating sabihin na realidad, sinabi na ng doktor, sinabi ng laboratory, or anything, any problem that you have right now, don't ever give up. Never give up. Why? Because ang sabi po ng Panginoon in Mark chapter 9 verse 23, I know that you are familiar with this verse, all things are possible to him who believes. Gaano man kaimposible ang iyong sitwasyon sa ngayon, gaano man kaimposible na malutas pa ang problema mo, gaano man kaimposible na ikaw ay makawala sa mga pagkakautang, gaano man kaimposible na ikaw ay makalaya pa sa sakit at karamdaman na iyo pong nararamdaman sa ngayon, gaano man kaimposible sa iyong sitwasyon sa oras na ito, kapatid, na parang wala na pong solusyon, don't ever give up. Never give up, because all things are possible to those who believe. To him who believes, all things are possible. Alam niyo kung bakit? Isipin natin, mga kapatid, na merong itinakda at ipinangako ng Diyos na resurrection. A resurrection day. Alam nyo, that is our very hope. Maski ngayong kamatayan, wala na. Ay, alam mo ba ninyo doon sa John 11, namatay po si Lazaro. At yung iba wala ng pag-asa. At ang inaasahan na lamang po nila Maria at saka si Martha ay yung resurrection. Actually, if you have hope on the resurrection day, then you have nothing to worry. Kasi dito po sa mundong ito ay talagang meron pong hangganan ng lahat. When the resurrection day comes, glory to God, everything are new. Everything are beautiful. Everything are perfect. Everything is good. Hallelujah. Kaya, kung ikaw ay merong buhay na pag-asa, you are believing on the Word of God, no one can destroy your joy. And no one can destroy your faith. No one can stop you in believing, and no one can slow you down. Wala po pwedeng makapagpigil sa iyo na mag-rejoice, magpuri, maglingkod sa Diyos, matuwa at magalak. E di na yun si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nakakulong nakatagdang bitay sa kanya. Dapat maging malungkot po siya. Dapat siya po yung pinakamalungkot na tao o mga Kristiyano sa kanyang kapanahonan, kasi nga po meron ng nakatakdang pagbitay po sa kanya. Pero ang sabi niya, rejoice always. Again, I say, rejoice. Lagi kayong magalak sa Panginoon. Bakit po itinuturo ni Pablo ang pagiging magalakin sa kabila po ng siya ay nakatakda ng bitayin? Kasi nga po, hindi po kayang pigilan ng anumang bitay o anumang kamatayan pisikal dito sa lupa ang pangako ng Diyos, ang salita ng Panginoon na mangyarit maganap sa ating buhay. If you have hope on the resurrection day, kung meron kang pag-asa at naniniwala ka on the resurrection day, at naniniwala ka sa pangako ng Diyos na isang buhay na wala ng katapusan, it is a perfect life, a beautiful life, life full of joy, life full of perfection, no? Kung naniniwala ka diyan, ay grabe, sa mundong ito pansamantala lang.
tayo dito sa mundong ito. Eh lahat naman ng mga tao na dumating dito, kahit gaano kayaman yan, kahit gaano katalino yan, kahit gaano pa kasikat yan, kahit gaano pa karami ang pera niyan, namamatay din. Matindi dito kung wala silang Panginoong Hesus sa buhay nila, wala silang pag-asa sa Resurrection Day, at wala silang pag-asa sa afterlife, yun po ang pinakadilubyong buhay. Para sa akin, mas maganda pang hindi ka na ipinanganak kung wala ka rin lang pag-asa sa kabilang buhay o sa buhay na walang hanggan. Kasi kung ang pag-asa mo lang at ang kagalakan mo lang dito sa lupa, dito sa mundong ito, kapatid, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi, in this world you have tribulation. So this world is full of tribulation. This world is full of darkness. But why? This world is fallen. Hindi po ito ang itinakda ng Diyos na buhay para sa atin. Hindi po dito ang itinakda ng Diyos na mundo para sa atin, bagamat itong earth na to ay pwedeng gamitin ng Panginoon upang maranasan natin ang langit dito sa lupa, pero merong itinakda ang Diyos na buhay para sa atin. And I do believe, even right now, as I declare and as I believe, you can experience heaven here on earth if you learn to live in the Spirit according to what Christ has done for you sa mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Kaya nga po Christianity in this world, for you to enjoy heaven here on earth, for you to enjoy the fullness of life here on earth, it's just a battle in your mind. Kasi ang dami nating mga iniisip na nakakatakot, lalong-lalo na sa kinabukasan, iniisip natin ang kinabukasan, natatakot po tayo, hindi pa naman nangyayari. Pero kinakatakutan mo na. So, ibig sabihin, hindi mo na na-enjoy yung buhay mo ngayon kasi nga puno na ng takot ang buhay mo dito sa kasalukuyan. Samantalang kung ikaw naman ay nananangan, nakatayo, nakatindig, pinanghahawakan ang pangako ng Panginoon, hindi mo ka tatakutan ng kinabukasan kasi nga, He is our Jehovah Shammah. Na yung ibig sabihin, the Lord is there. Pagdating ng kinabukasan po natin, nandun na ang Panginoon, nakatakda na, nakahanda na ang lahat ng ating mga pangangailangan. O marami sa atin, sa mga nakaraan, noong 2023, 2024, ay kinakatakutan, paano kaya sa 2026? O eto nga, nalagpasan natin ng 2025, glory to God, punong-puno po ng tagumpay. Meron man tayong mga pinagdaanan na mga pagsubok, na mga difficulties sa buhay, pero eto tayo, malusog, malakas, nagpupuri, patuloy po na sumasamba sa Panginoon. Ang dami na nating mga pinagdaanan, glory to God, and the Lord is with us. Kaya nga po yung pagsama sa atin ng Panginoon, that is more than enough. Kaya masasabi ko po sa inyo, mga kapatid, at sa ating lahat, let us encourage one another, enjoy the presence of the Lord every single day. Huwag mong katakutan ng kinabukasan, i-enjoy mo ang kasalukuyan. Kasi if you are not enjoying the present right now, and praising God right now, you are full of stress. May stress ka. Ang stress po ay yung pong iniisip mo, yung pong mga kasalukuyang sitwasyon. At nagagalit ka, nagkakaroon tayo ng galit kapag wala po tayo hindi po natin nakokontrol o hindi po nagpapasakop yung mga tao sa paligid natin o kaya meron pong nangyayari sa paligid natin na out of control, nagkakaroon tayo ng galit. Mga kapatid, stress at galit na siya pong nagmamanifest sa kasalukuyang sitwasyon ay siyang pinapanahanan ng kaaway upang kontrolin ang buhay ng tao at hindi niya maranasan ang payapa, sagana at masayang buhay Kristiyano. Let us lean on to the Lord. Sabi ko nga, gawin mo lang kung anong tama. Tumayo ka lang sa salita ng Diyos. Magpuri ka lang. Manalangin ka lang. Just give thanks to God. Yung kailangan mo ngayon, gawin mo lang kung anong tama. At magtiwala ka sa Diyos. At sa iyong pagtitiwala sa Panginoon, just praise the Lord. Praise Him. O give thanks to Him. At ang Diyos na po, makikita na po natin dyan ang manifestation. Sa lahat ng pangangailangan, the best thing that we can do is to give thanks to God. So again, mga kapatid, kung bakit po tayo hindi dapat mag-give up kasi may pangako ang Diyos na Resurrection Day. Kahit kamatayan at sementeryo, hindi niya kayang pigilan ang pangako tagumpay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay? So we need to think the resurrection all the time. It awakens hope, faith, and the possibilities of God. So, kasi kapag iniisip natin, no?
Pag iniisip natin na wala nang pag-asa, wala nang daan, wala nang paraan. Friend, when there is no way, God will make a way. And when there's no more way, sabi ng Panginoon, I am the way. Praise God. Pakisabi nga ninyo, Jesus is the way for my healing. Actually, Jesus is your healing. Jesus is my prosperity, the way for your prosperity, the way for your health, the way for your good life. He is the way. And He is the way for perfection. And everything, mga kapatid, kapag naiisip mo na parang wala nang paraan, wala nang daan, unawain mo at alalahanin mo ang sinabi ng Panginoon, I am the way. So, ano po yung impossibilities na sitwasyon mo ngayon? Parang imposible na at wala nang daan para sa'yo? Again, Jesus is the way. Can you write it down? Jesus is the way. And if you believe that Jesus is the way, just come to Him. Just say, thank you, Lord. You are the way out of my situation right now. And God wants you to get out of that situation, and God wants you to enjoy the fullness of life. Dapat umalis tayo doon sa lagi nating kinu-question ang mga pangyayari sa buhay natin at lagi tayong nagda-doubt, nag-aalinlangan na para mang imposible na. No. As long as you have breath, there is a miracle. Sabi nga ng Luke chapter 1, verse 37, with God, nothing is impossible. Pakisulat ninyo dyan. With God, nothing will be impossible. Nothing is impossible, nothing will be impossible. With God. Ito po sinabi po ng angel nung sinabi niya kay Maria na ikaw ay manganganak ng isang sanggol. Okay? At siya ay tatawaging Emmanuel. God is with us. So, ang tanong ni Mary, paano mangyari? Ako'y birhen. Hindi pa ako nakipagtalik sa kahit sino man. Bagamat nakatakda po siyang ikasal. Alam mo ninyo, ang sagot po ay, with God, nothing will be impossible. Kaya, ang Diyos na pinaglilingkuran mo at ang Diyos na tatay mo, kapatid, walang bagay na mahirap sa Kanya. Walang bagay na mahirap sa iyong tatay, sa iyong Diyos. At dahil walang bagay na mahirap sa Kanya at siya ay tatay mo at siya'y nagmamahal ng higit sa pagmamahal mo sa Kanya. Alam niyo ba na the Lord love us, our Father love us more than we love Him? And He is willing and able to give everything. Actually, He already gave it. Ibinigay na ng Diyos ang lahat para sa atin. Ang kailangan lang natin ngayon is a matter of believing. And a person who believes, meron pong namumutawi sa kanyang labi ng mga salita na nagpapahayag ng kanyang pinapaniwalaan. Paano nyo malaman kung ano po ang laman ng puso ng isang tao? O kanyang pinapaniwalaan, no? Sa pamamagitan po ng mga salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Pakinggan po ninyo aking sasabihin. Ano man po ang sitwasyon mo, financially, in your health, in your relationship, and even in your family, kapag nagkakaroon po ng gulo sa family po ninyo, or any problem in your business, in your community, ano man po, maging po sa bansa po natin, ano man pong nakikita nating problema, wag na wag po ikaw magsasalita ng laban or ng pangit sa iyong sitwasyon. Kundi ipapahayag mo yung gusto mong mangyari sa iyong sitwasyon. Don't allow your words to define your situation. But your words may become alive and powerful to change your situation.
You have to speak. Learn to speak what you want to see in your situation. Kaya, stop questioning God. Stop questioning why these things happen to me. Why me? Why me? Why me, Lord? Diba? Bakit ako? Totoo naman ako. Bakit ako naging tapat naman ako? Huwag mo nang questionin ang lahat. It's not God doing bad things in your life. It is the devil. So we have to invoke what is right, speak what is right. God has given you authority. The Lord has given us power. Actually, ginawa nga tayong hari ng Diyos. So, you are a king to your situation. You are a king to yourself. You are a king to your circumstances. You are a king to your problem. You are a king over your sickness and diseases. You are a king over your finances. So, you can declare as a king to your life, to everything around you, and they will follow. The Lord has given us. Kaya sabi ng Panginoon, whatever you ask in my name. Of course, the authority that we are proclaiming all of those things ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. And you have that. Mga kapatid, lahat po tayo ngayon na mga mananampalataya, lalong-lalo na po na tayo na sumusubaybay at lagi po nakikinig sa programang ito ng devotion natin with Pastor Walter. I want to encourage every one of you that learn to speak what the Lord has accomplished. Learn to speak and declare what the Lord has done. The Lord has given us blessing. Sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3, we are already blessed, past tense, with all spiritual blessing. So ibig sabihin, in the Spirit, everything is already been given unto us. Ngayon, ang manifestation ng lahat ng bagay na meron tayo in the Spirit ay nakasalalay po sa ating pong paniniwala at pagpapahayag. Kasi po, ang salita ay buhay. Life and death are in the power of tongue. So, paano po mangyari po na life ay in the power of tongue or death is in the power of tongue? Kasi kung ano pong sinasabi mo. Ano sinasabi mo sa sitwasyon mo? Are you speaking life or you are declaring death into your situation? Katulad ngayon, nakakalungkot po dito po sa bansa natin, ano? Ang dami pong isinusumpa, minumura ang presidente, minumura yung mga nandiyan dyan, yung iba po, mga mananampalataya pa, ako po'y talagang hindi alam itong mga gagawin. Ibig sabihin, alam nyo ba, na kung may pagkakamali na yung tao, tapos minumura mo pa, tapos kung ano-ano pa mga pinagsasabi, yung wala kang respeto, nagpapakita na ginagamit ka ng kaaway to destroy the nation. And you are destroying even your family if you are speaking bad things. Kung kina-curse mo yung tatay mo, yung anak mo, yung asawa mo, kina-curse mo yung mga tao sa paligid mo, ibig sabihin, ginagamit ka ng kaaway to speak death into your situation, into your family. Kapatid, hindi po yung nangyayari ang dapat nating ipahayag at hindi po natin dapat pinapahintulutan at huwag nating pahintulutan na ikaw ay gamitin ng kaaway para magpahayag ng pangit na bagay. Kasi nga po, kung bakit nangyayari ang isang bagay, pinapahayag mo. That is the power of death. The power of death is in the tongue of a person. Ibig sabihin, kung anong ipinapahayag mo, nagiging buhay yan. Kaya nga kapag minura mo ang isang bagay at sinumpa mo yung isang bagay, nangyari yan, naging buhay yan, yung espiritu ng demonyo ay nag-take effect, naging power, nagkaroon ng kapangyarihan na papangyari ng isang bagay dahil sa salitang binitawan ng isang tao. Kaya don't allow your tongue to be used by the devil. Don't allow your tongue to be a dispenser of death. No? Kundi, let your tongue be a dispenser of life. Let your tongue, let every word coming out of your mouth become a word that brings life to our situation, brings healing to our situation, and we use it in the mighty name of Jesus Christ. Sa bansang Pilipinas, sa bansa natin, mga kapatid, huwag na tayong makisawsaw sa away nila. Huwag na tayong dun sa kampihan, kundi kung sinong namumuno, that is biblical, we have to speak blessing to them. Kung meron silang mali, the Lord will intervene. And we declare,
ang ating sumpain, yung pong mga pangit, katulad niyan, yung greediness, yung corruption. We destroy corruption in this nation. Pero hindi po yung tao ang ating pong i-destroy. It is the spirit behind. No? Yan po ang dapat nating maging katatayuan ng mga Kristiyano. And we speak salvation to them, that they may come to know the Lord Jesus Christ and have a relationship with the Lord. That should be our stand as a child of God, living on this planet Earth and living in this island, the Philippine Island. Oh, panahon na para tayo po'y magpahayag ng mabubuting bagay na mangyayari dito sa bansang Pilipinas at higit sa lahat ang kaligtasan ng ating pong mga mamamayan at ang ating pong mga politiko. At ang kayamanan ng bansang ito ay magamit sa ikaunlad ng ating bansa at maging po sa pagpapahalaganap ng mabuting balita. And I declare this in the name of Jesus Christ. Hallelujah. So again, we have to deal with the real problem. It's not whether God will help. Ang tanong dito, naniniwala ba tayo? It's not that ang problema po ay parang hindi nakikiisa ang Diyos, parang hindi sumasama ang Diyos, parang hindi tumutulong ang Diyos. No. Ang tanong ba, naniniwala tayo? Okay? Alam niyo, minsan may lumapit sa Panginoon in the Bible, yung pong inaalihan ng demonyo ang kanyang anak. Ang sabi niya, if you can do anything, help us. Sabi niya, Lord, kung meron kang magagawa, tulungan mo ako. Alam niyo, sabi ni Lord, if you can believe, kung naniniwala ka. Anong sinabi po? Naniniwala ako, lumaya po yung kanyang anak. Okay? So, ibig sabihin, it's not whether God can do it, but it's whether we can believe it. Kaya patuloy po nating ipapahayag kung anong pinapaniwalaan mo. Alam niyo ba that your words can move mountains? Your words can move mountains. Matthew 17:20 says, alam natin, yung pong sinabi ng Panginoon, you shall say to this mountain. So there is a word coming out of your mouth. You shall say, meaning you need to open your mouth and utter a word. Speak a word. That is the work of faith. Kung ano po ang pananampalataya po'y gumagawa. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kapag tayo po'y tahimik, ay hindi patay, hindi pwedeng maniwala ka lang dun sa puso mo. Ang naniniwala, sabi po ng Romans chapter 10, verse 9 and 10, ang naniniwala sa kanyang puso, nagpapahayag. If you believe in your heart, you confess. You speak. So what you believe, you speak. And when you speak something, when you speak a word, binibigyan mo ng buhay. Yung salita, yung pinapaniwalaan mo nagmamanifest. Kaya mga kapatid, learn to speak. Kaya po yung mga, si Sir Jenna Valdez, kausapin mo. Huwag kang makiusap sa Diyos na parang magmamakaawa ka na parang bang ang Diyos ay ayaw po tayong pagalingin. Kausapin mo yung bato sa abdo mo, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. I command you in the name of Jesus Christ. I use my authority, be melted in the name of Jesus. Ano man po nararamdaman ninyo sa inyong pong katawan ngayon, at maging sa inyong finances. I declare in the name of Jesus Christ, my finances will come and multiply coming to me for the ministry. Make it sure na hindi lang po pang personal ang ating pong hinihingi, It's not for greediness. It's not for greedy, but there is a purpose. Nang pinakalayunin niyan ay para maging may palaganap ang kabutihan ng ating Panginoon at ikaw ay maging daluyan ng pagpapala. Hallelujah. So say something. When you shall say to this mountain, alam niyo ba na ibig sabihin po ng mountain? Problems of mountain, it is an impossible problem. Ang picture po ng mountain ay imposible na sumunod. Kasi nga, imposible naman talaga na sumunod yung bundok eh. Pero sabi ni Lord, when you say to this mountain, remove from here to there, and it shall remove. And nothing is impossible to you. Could you imagine, ibinibigay sa atin ng Panginoon ang isang pananaw na ang isang bagay na imposible na ay maire-remove, mangyayari at magaganap, aalis yan when you speak a word. Lalong-lalo na kung ating pong ipinapayag, hindi lamang po yung kagustuhan natin at sarili nating salita, kundi ang salita ng Panginoon. When you're speaking the word of
God. So paano po maipahayag ng mula sa perpektong kalooban ng Panginoon? So ang tanong, how would I speak the perfect will of God in my situation? How would I speak the perfect will of God in my prayer? Paano po ako nananalangin? Paano ko malalaman na ako po'y nananalangin alinsunod sa perpektong kalooban ng Diyos? Okay, listen to this. If you want to pray and declare and speak according to the perfect will of God is you have to speak what the Word of God says. Anong sinasabi ng Biblia tungkol yan? Kasi nga, kung ang ipinapahayag mo ay yung sinasabi ng salita ng Diyos, that is the perfect will of God. God's perfect will is in His Word. Pakisulat nga po ninyo yan. God's perfect will is in His Word. Kaya kapag tayo po nagpe-pray at nagpapahayag tayo according to what the Word of God says, so ibig sabihin, we are proclaiming and declaring, we are uttering the perfect will of God. So, hindi lang po yung ating pong sariling hangarin. Mga kapatid, will ba ni Lord na gumaling ka? Yes. Nung siya po nandito po sa lupa, no, He went around doing good, proclaiming the gospel, healing the sick, casting out evils. Maging nga yung mga demonyo, talagang kinakas ni Lord. So, ang ipagpipray mo, Lord, it is your will that according to your word, by your stripe, I am healed. So, I am healed right now. And thank you for the authority that you've given me. So, ipinapahayag mo yung pong sinasabi ng Biblia that you are healed and you are using your authority. The Lord has given us authority. At ang kagalakan natin, lagi, ay hindi lamang po yung sumusunod ang mga demonyo at gumagaling ang mga may sakit at karamdaman, kundi ang higit na kagalakan natin, ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ikaw ay bahagi ng kaharian ng Diyos at ang pangalan mo ay nasa aklat ng buhay. You belong to the family of God. Rama kundo riende shikiriyama katakandehe. Hallelujah. Minsan ang mga alagad, sila'y humayo, no? Sila po'y bumalik na tuwan-tuwa. Nag-report sila sa Panginoon. Bagay mga demonyo, lumalayas. Ang mga may sakit karamdaman, gumagaling sa pangalan mo, Panginoon. Rejoice na rejoice sila, no? Ano sabi ni Lord? Mag-rejoice kayo, hindi dahil sumusunod ang demonyo sa inyo o gumagawa kayo ng himala, kundi ang higat ninyong ikatuwa, ang pangalan ninyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya nga po, mga kapatid, salamat sa Diyos sa mga himala, salamat sa provision, salamat sa mga bagay na mga kamanghamanghang nangyayari sa buhay natin. Pero hindi po yan ang tunay na nagbibigay kagalakan sa atin. Ang tunay na kagalakan sa puso natin is we belong into the kingdom of God. Your name is written in the book of life. You have eternal life. You belong to the family of God. And that is more than enough for you to rejoice all the days of your life. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, we're gonna praise the Lord. Hallelujah. Glory. Glory to the name of Jesus Christ. Kaya, again, never give up. Your words is powerful. It can move mountain. Hallelujah. Isulat nyo dyan, mga kapatid. My words is powerful. It can move mountains. So, whatever the mountains of your situation, sickness, diseases, finances, family problem, or whatever it is right now, as long as you are speaking it in the perfect will of God, no? In the perfect will of God, then it will be unto you. Kasi papangyarihin ng Diyos ang mga bagay na ating ipinapahayag alinsunod sa kanyang kalooban. Oh, glory to God. Tingnan nyo, walang imposible. Tingnan nyo yung mga Bible. Para bang wala nang imposible sa sitwasyon mo, kapatid, you have to go back to the Bible. Kaya ang ganda po niyo nagbabasa ng Bible lagi. Nagbabasa ka po ng mga pangyayari po, maging sa lumang tipan, na kung paano hindi pa nabayaan ng Diyos ang mga tao sa lumang tipan, di lalong hindi tayo pababayaan ng Panginoon ngayon kasi anak tayo ng Diyos. Ano ba yung mga imposibleng nangyari na doon sa lumang tipan? Si Sarah. Si Sarah, 90 years old nanganak pa. Oh. Sino dito ang mga anak na ng 90 years old? Kulubot na, imposible na. Tapos, hindi lamang yung may edad na, siya po ay baog. Nun ngang kalakasan niya, hindi nagkaanak
Ito pa kayong matanda na. So ito po, ang Diyos po ay eksperto na kumilos at gumawa sa panahon na imposible na sa tao. Kaya kung imposible na, wala ka nang magagawa, parang you did all your best, and yet nothing happens, diyan, eksperto ang Diyos, kapatid. God is so expert in doing impossible things in the sight of man to make it possible. Hallelujah. Kaya look up to God and praise the Lord. Imposible. Kaya nga napatawa si Sarah eh. Sabi niya, matanda na ako. ngayon pala ako magkakaanak. Parang imposible na. Diba? Hindi po siya makapaniwala eh. Pero alam po ninyo, kapag sinabi ng Diyos, kahit hindi ka makapaniwala, mangyayari pa rin eh. Di ba? Eh sabi ng mga angel eh, next year, pagbalik namin dito, may anak na kayo. O, could you imagine? Nagkaanak pa rin sila. No? Ang daming, actually, if we're gonna think of those impossible things that was happening in the lives of those patriarchs, sa buhay ng mga patriarka o ng mga character sa Bible, paano hindi sila pinabayaan ng Panginoon? Nagkaroon ng turn around ng buhay nila. Kapatid, same thing with you. Not yet too late. Huwag mong isipin na para bang wala na, matanda na ako, wala na, sa ministry, eto na, may edad na ako. Minsan naiisip natin yun di ba? Ako naiisip ko minsan talagang ako, wala na. Ilang taon na lang, senior na ako, ano? So, mga ilang taon pa, senior na ako. Ano ba magagawa ko? Masakit ang tuhod ko, masakit ang bawang ko, masakit ang balikat ko, ulo ko. So, kapag iisipin mo ang mga yun, walang mangyayari. Instead na ma-encourage ka, wala, discourage ka. And if you are discouraged, parang napaparalyze, wala ka nang magagawa. But if you are thinking, mga kapatid, I'm strong, I am healthy, the Lord is with me, I can do all things, and I can go around and spread out the gospel. The Lord will provide all our needs. The Lord will do great and mighty things. I can see miracles as I lay my hands to the sick. As the Bible says, they shall recover and many people will praise the Lord. Makikita ko maraming tao magpupuri sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya, at habang ako'y nagpapahayag, ang kapangyarihan ng Diyos ay naihahayag for the power of God in the gospel. And as I speak the gospel, the power of God, many will come to receive the gift of eternal life. And I can see many people rejoicing and praising God because of His goodness. Diba? If I'm speaking all of those, nare-rejuvenate ako, napapalakas ako. Pero kung isipin ko, wala na, matanda na, wala pang ganito, walang finances, walang supporter, masakit na ang tuhod ko, may mga basher pa, may mga umaayaw pa, wala pa akong narating or wala pa akong educational attainment, kulang pa ako sa ganito. Kung iisipin mo ang lahat ng yan, kapatid, wala, lupay-pay ka. Walang mangyayari. No? Kaya kayo, na nakikinig ngayon, ano man ang edad mo, I tell you, ano man ang sitwasyon mo ngayon, parang wala ka, down na down ka, parang imposible na umangat pa, o imposible na ikaw ay makaalis pa dyan. Kapatid, think of possibilities. Nothing is impossible with God. Never, ever give up. In Jesus' name. Hallelujah. Father, in Jesus' name, I speak. And everyone listening right now, I declare that whatever their situation right now, you are a miracle-working God. Whether yan ay health, whether yan ay finances, whether yan ay relationship, whether yan ay sa kanilang negosyo, whether yan ay sa kanilang pong mga conflict sa family, Lord, I declare and I speak right now, you gonna set us free from that situation, and you want us to live in victory. I declare this: healing, prosperity, wealth, wholeness, and wholeness of family and relationship. I speak this and I declare this: overflowing joy, overflowing peace, and love be encapsulated into the life of everyone listening right now. Salvation of their families. In the name of Jesus. Amen and amen.
Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Thank you so much everyone for joining Pastor Walter once again this morning. At salamat po sa inyong prayer sa aming pong tawid sa Marinduque, ano? Kasama na natin sina Sister Linda Matibag at mga iba pong mga kasama po natin. So, maraming salamat po, Sister Eloisa. See you later. And again, if God is touching your heart to be partner with us, you can send your love support to this ministry. Nandyan po ang ating CP number, yan po ang ating GCash number. No?